Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kasama sa bawat kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasangga sa tawanan, iyakan at mga aral ng buhay. Samahan niyo po akong muli sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang puso. Sabi nila, ang bukang liwayway daw ang simbolo ng bagong pag-asa. Ngunit paano kung ang mismong liwanag na inaasahan mong magbibigay kulay sa iyong mundo ay siya palang magiging saksi sa pinakamadilim na kabanata ng iyong buhay? Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang nakatitig sa maliit na puting bagay na hawak niya. Sa loob ng banyong malaki at malamig, kung saan ang bawat galaw niya ay mayroong alingaw-ngaw, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Dalawang guhit. Dalawang malinaw na pulang guhit na sumisigaw ng isang katotohanang matagal na niyang ipinagdasal, iniyakan, at pinangarap. Buntis siya. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taong paghihintay, pagkatapos ng hindi mabilang na masasakit na salita mula sa kanyang biyanan, at mga gabing puno ng tahimik na pagluha sa tabi ng kanyang asawang si Dante, dininig na rin ang kanyang panalangin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa, hanggang sa naging isang mahinang agos ito sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Isang kaligayahang sumakop sa bawat sulok ng kanyang pagkatao, nagpapainit sa lamig ng mansyon ng mga Montemayor. Magkakaanak na kami, bulong niya sa sarili. Ang mga salita ay parang isang himig na kay sarap pakinggan. Magkakaanak na kami ni Dante. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Wala pang umbok, wala pang pagbabago sa panlabas, ngunit sa loob niya, naroon na ang isang milagro. Ang bunga ng pagmamahal nila ni Dante. Ang magiging tulay niya upang tuluyang matanggap ng pamilya nito. Ang magiging patunay na karapat-dapat siya sa pangalang Montemayor. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kailangan itong malaman ni Dante, pero hindi sa simpleng paraan. Kailangan itong maging espesyal. Isang sorpresa na hinding-hindi niya malilimutan. Dali-dali siyang nagbihis. Sa kanyang isipan, nabubuo na ang isang perpektong plano. Ngayong araw ang press conference ni Dante para sa bago nitong malaking proyekto. Ito ang pinakamahalagang araw sa karera nito at gagawin niya itong mas makabuluhan. Maingat niyang kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang aparador. Sa loob nito ay isang pares ng maliliit na puting medyas ng sanggol na binili niya noon pa. Isang simbolo ng pangarap na minsan ay inakala niyang hindi na matutupad. Isinilid niya ito sa isang gift bag kasama ang pregnancy test kit na nagpabago ng kanyang mundo. Ito ang magiging regalo niya sa kanyang asawa. Pagdating niya sa grand ballroom ng isang mamahaling hotel, sinalubong siya ng ingay ng mga tao at ng liwanag mula sa mga kumukislap na kamera. Napakaraming miyembro ng media, mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo, lahat ay naroon para saksihan ang tagumpay ng Montemayor Group sa pangunguna ng nag-iisang tagapagmana nito, si Dante Montemayor. Nakahanap siya ng isang pwesto sa bandang likuran, sapat na para makita ang entablado nang hindi siya mapapansin. Puno ng pananabik ang kanyang puso. Inilarawan niya sa kanyang isip ang magiging reaksyon ni Dante. Ang pagkunot ng noo nito sa pagtataka, nasusundan ng unti-unting pagliwanag ng kanyang mga mata at hahantong sa isang nangiting magsasabing siya na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Yayakapin siya nito ng mahigpit at sa harap ng lahat, ipagsisigawan nito kung gaano siya kamahal. Nagsimula na ang programa. Tinawag na ang pangalan ni Dante. Tumayo ito sa gitna ng entablado. Gwapo at kumpiyansa sa suot nitong mamahaling suit. Ngumiti ito sa mga manonood at sa isang iglap, tila tumigil ang paghinga ni Liwayway.
Iyon ang lalaking pinakamamahal niya, ang ama ng kanyang magiging anak. Magandang hapon po sa inyong lahat, panimula ni Dante. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong silid. Salamat sa inyong pagdalo. Ngayong araw ay isang mahalagang yugto para sa Montemayor Group. Ngunit bago ko ibahagi ang tungkol sa aming bagong proyekto, mayroon akong isang mas mahalagang anunsyo. Huminto ito sandali. Hinahayaan ang tensyon na mamuo sa hangin. Kinabahan si Liwayway. Napahigpit ang hawak niya sa gift bag. Ito na ba yon? Paano niya nalaman? Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy ni Dante, ang pundasyon ng aming pamilya ay negosyo at kapangyarihan. Ngunit natutunan ko na ang tunay na pundasyon ay ang pamilya mismo. Ngumiti ito, isang nangiting hindi para sa mga manonood, kundi para sa isang tao sa gilid ng entablado. Ikinaway nito ang kanyang kamay. Halika, mahal. At mula sa dilim, lumabas ang isang babae. Maganda, baling-kinitan, at nakasuot ng isang eleganteng damit na nagpapatingkad sa bahagyang umbok ng tiyan nito. Si Mahalia Castro, ang personal assistant ni Dante. Napatitig si Liwayway, hindi maintindihan ang nangyayari. Bakit siya naroon? Anong ginagawa niya sa tabi ni Dante? Hinawakan ni Dante ang kamay ni Mahalia at magkasama silang humarap sa mga kamera. Itinaas ni Dante ang kanilang magkahawak na kamay. Ipinakikilala ko sa inyo, buong pagmamalaking sabi ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Si Mahalia, ang babaeng nagpapatibok ng aking puso at ang ina ng aking magiging anak. Ang magbibigay sa akin ng tagapagmana. Ang tunay na kinabukasan ng pamilyang Montemayor. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Liwayway na parang libu-libong patalim. Ang ingay ng palakpakan at ang kislap ng mga kamera ay biglang naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe sa malaking screen, ang masayang mukha ni Dante, ang kamay ni Mahalia na nakahaplos sa tiyan nito, ang kanilang mga ngiti. Nabitawan niya ang hawak na gift bag, bumagsak ito sa sahig at gumulong palabas ang maliit na kahon. Bumukas ito, inilalantad ang pares ng puting medyas ng sanggol at ang pregnancy test na may 2 pulang guhit. Ang kanyang sorpresa, ang kanyang pangarap, ngayon ay naging abo na. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mundo, isang matinding kirot ang biglang sumalakay sa kanyang puson. Isang sakit na hindi niya panaramdaman kailanman. Napayuko siya, napahawak sa kanyang tiyan, ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Sa gitna ng pagkalito at sakit, napatingin siya sa ibaba. Sa kanyang puting bestida, may isang patak ng dugo na unti-unting lumalaki. At isa pa. Ang amoy ng antiseptic ang unang gumising sa diwa ni Liwayway. Kasunod nito ang lamig ng puting pader at ang tahimik na ugong ng isang makina sa tabi niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat sa simula, ngunit unti-unting luminaw ang imahe ng isang kisameng hindi pamilyar. Nasaan siya? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matalas na kirot sa kanyang puson ang pumigil sa kanya. Napahiga siyang muli at sa sandaling iyon, bumalik ang lahat. Ang press conference, ang anunsyo ni Dante, si Mahalia, ang dugo. Ang anak ko, ungol niya. Ang kanyang boses ay tuyo at paos. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, umaasang mararamdaman ang kahit anong senyales, kahit anong pag-asa. Ngunit ang naramdaman lang niya ay isang nakapanlulumong kawalan. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor na may kasamang nurse. Ngumiti ito sa kanya, ngunit isang ngangiting hindi umabot sa mga mata. Isang ngiting puno ng awa. "Mabutit gising ka na, Mrs. Montemayor," sabi ng doktor sa mahinahong boses. "Nasa ospital po kayo. Isinugod kayo rito kagabi."
Ang baby ko, Dok. Tanong ni Liwayway. Ang takot ay nagsisimulang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Okay lang ba siya? Sabihin niyo po, okay lang ang anak ko. Ang pananahimik ng doktor ay isang sagot na mas malakas pa sa anumang salita. Umiling ito ng marahan. I'm so sorry, Mrs. Montemayor. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya, pero masyadong malakas ang pagdurugo. Hindi na po nakayanan ng bata. Hindi. Ang isang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Hindi. Hindi maaari. Kahapon lang, hawak niya ang patunay ng pagkakaroon nito. Kahapon lang, puno siya ng pangarap. Hindi siya umiyak. Tila naubos na ang lahat ng luha sa kanyang mga mata. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanya habang nakatitig siya sa kawalan. Wala na. Ang tanging liwanag na kanyang nakita sa loob ng 5 taong kadiliman ay pumanaw na bago pa man ito tuluyang magningning. Naalala niya ang isang hapunan kasama ang pamilya Montemayor. Masaya siyang naghain ng pagkain, umaasang mapapalapit ang loob ng kanyang biyenan. Ngunit sa halip na pasasalamat, isang matalim na komento ang kanyang natanggap. 5 taon na, liwayway, sabi ni Senyora Imelda Montemayor habang pinupunasan ang kanyang labi ng serbilyeta. 5 taon na kayong kasal ni Dante. Kailan mo babalak bigyan ng apo ang pamilyang ito? O baka naman, talagang hindi ka marunong manganak? Ang mga salitang iyon, binitiwan sa harap ng mga katulong at ng sarili niyang asawa, ay tumatak sa kanyang puso. At si Dante? Tumingin lang ito sa kanya, walang imik, na tila sumasang-ayon sa sinabi ng ina. Ang alaala ay naputol nang bumukas muli ang pinto ng kwarto. Pero hindi ito doktor o nurse. Si Senyora Imelda Montemayor, nakatayo roon sa kanyang karangyaan. Nakasuot ng isang itim na damit na tila nakikipaglamay, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Walang bakas ng kalungkutan, walang bahid ng pakikiramay. Gising ka na pala, sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa loob ng silid. Lumakad ito papalapit. Ang tunog ng takong ng sapatos nito ay parang martilyong pumupukpok sa bawat tibok ng durog na puso ni Liwayway. Akala ko ba ay matalino ka, Liwayway? Pagpapatuloy nito, huminto sa paanan ng kanyang kama. Hindi mo ba alam na ang stress ay masama sa isang naglilihi? O baka naman sinadya mong pumunta doon para gumawa ng eksena, para sirain ang pinakamahalagang araw para kay Dante? Hindi. Hirap na sagot ni Liwayway. Hindi ko po alam. Huwag mo akong tawaging po, sigaw ni Imelda. Wala ka ng karapatan. Isa kang malas. Isang walang silbing babae na nagdala lang ng kamalasan sa pamilya namin. At ngayon, pati ang dapat sana'y magiging apo ko, dinamay mo pa sa kamalasan mo. Pinigil ni Liwayway ang hikbi. Anak din po namin yon ni Dante. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Imelda. Mula sa kanyang mamahaling bag, may kinuha itong isang folder at malakas na inihagis sa kama. Sa tabi mismo ng mga paa ni Liwayway, papeles ng diborsyo. Deklara nito. Pirmado na ni Dante. Pirmahan mo na lang at tapos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin palalabasin na kawawa. Bibigyan ka namin ng sapat na halaga para makapagsimula ka ng bagong buhay, malayo sa amin. Nakatitig lang si Liwayway sa folder. Ang kanyang kasal, ang kanyang pag-ibig, lahat ay nakabuod sa isang tumpok ng papel na iyon. At isa pa, dagdag ni Imelda, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanirang bulong. Sino ang makapagsasabi? Baka nga hindi pa kay Dante yang batang yan. Baka isa lang yang paraan mo para tuluyan siyang itali sa'yo. Iyon na. Ang huling salita. Ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Tumingin si Liwayway sa kanyang biyenan.
Sa unang pagkakataon, hindi takot o lungkot ang nakita ni Imelda sa kanyang mga mata, kundi isang bagong apoy. Isang apoy ng purong galit. Umalis ka, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ano? Sabi ko, umalis ka. Sigaw niya. Ang lahat ng pinigil niyang sakit at sama ng loob ay biglang sumabog. Lumayas ka sa harap ko. Nagulat si Imelda sa biglaang pagbabago. Inayos nito ang kanyang damit. Tinitigan si Liwayway na may pagkasuklam at tumalikod. Bahala ka sa buhay mo. Nang sumarado ang pinto, ang katahimikan ay bumalik. Mas mabigat, mas masakit. Tumingin si Liwayway sa kanyang mga kamay, sa kanyang tiyan, sa mga papel ng diborsyo. Mag-isa siya. Si Dante, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ay hindi man lang nagpakita. Pinili nito si Mahalia. Pinili nito ang bagong pamilya. At siya, itinapon na parang basura. Ang tahimik na pag-iyak ay naging malakas na paghikbi. Ang paghikbi ay naging mga hagulgol na yumayanig sa kanyang buong katawan. Hinampas niya ang kama, ang kanyang mga kamao ay nanghihina sa bawat pagtama. Wala na. Wala nang natira. Isang nakakabaliw na sigaw ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng pagkawala, ng pagkakanulo, ng matinding sakit na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Sa gitna ng kanyang pagwawala, bumukas muli ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, isang lalaking matikas at may mga pilak na hibla sa buhok ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at galit. Galit na hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong naglagay sa kanya sa kalagayang yon. Ang kanyang ama, si Gabriel Alcantara. Lumapit ito sa kanya, hindi nagsasalita, at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap ng kanyang ama, sa wakas ay naramdaman ni Liwayway ang isang ligtas na kanlungan. Doon, ibinuhos niya ang lahat ng sakit. Nang humupa ang kanyang pag-iyak, marahan siyang inihiwalay ng ama sa pagkakayakap at tinitigan siya sa mata. Ang mga mata nito ay matigas na parang bakal. Tama na, anak, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng isang pangako. Oras na para umuwi. Ang biyahe palabas ng ospital ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Nakatingin lang si Liwayway sa bintana ng sasakyan, ngunit wala siyang tunay na nakikita. Ang mga gusali, ang mga tao, ang mga ilaw trapiko, lahat ay parang malabong anino lamang sa isang mundong nawalan na ng kulay. Sa kanyang tabi, tahimik na nagmamaneho ang kanyang ama. Si Gabriel, hindi ito nagsasalita, hinahayaan lang siyang malunod sa sarili niyang karagatan ng pighati. Hindi sila umuwi sa maliit na bahay na kinalakihan niya. Sa halip, lumiko ang sasakyan patungo sa isang pribadong subdibisyon na hindi niya pa napupuntahan. Huminto sila sa harap ng isang malaki at modernong bahay, napapaligiran ng mataas na pader at isang bakal na tarangkahan na automatikong bumukas para sa kanila. Nasaan po tayo, Tay? Tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Nasa bahay tayo, anak, sagot ni Gabriel, habang pinapatay ang makina. Ang bago nating tahanan. Pagpasok nila sa loob, isang malawak at eleganteng sala ang sumalubong sa kanila. Ang bawat gamit ay mamahalin. Ang bawat disenyo ay pinag-isipan. Ngunit ang karangyaan ay hindi nakapagbigay ng aliw sa nanlalamig niyang puso. Inalalayan siya ni Gabriel paupo sa isang malambot na sofa. Umupo ito sa tapat niya at sa unang pagkakataon mula nang sunduin siya sa ospital, nakita niya ang buong bigat ng emosyon sa mga mata nito. Isang pinaghalong lungkot para sa kanya at isang matagal ng kinikim-kim na galit. Anak, panimula nito. Ang ginawa sa iyo ng mga Montemayor, hindi lang ito simpleng pagkakamali. Isa itong kalupitan, at ang kalupitang iyon ay may pinag-ugatan.
Nakinig lang si Liwayway, walang lakas para magtanong. Maraming taon na ang nakalipas, pagpapatuloy ni Gabriel ang kanyang boses ay nagiging matigas. Noong nagsisimula pa lang ako sa negosyo, ang pamilya Montemayor ang naging dahilan ng pagbagsak ng una kong kumpanya. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan at koneksyon para wasakin ako, para agawin ang lahat ng pinaghirapan ko. Halos masira ang ating buhay noon. Nagsumikap akong bumangon muli sa paraang hindi nila malalaman, sa paraang hindi nila makikita. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang mga kamay. Nang sinabi mong pakakasalan mo si Dante, tutol ako anak, pero nakita ko kung gaano ka kasaya, kung gaano mo siya kamahal, kaya isinantabi ko ang aking galit. Pinili kong manahimik, umaasang magiging iba ang trato nila sa'yo. Pero nagkamali ako. Dinugo nila ang puso mo, tulad ng ginawa nila sa mga pangarap ko noon. At ngayon, hindi na ako papayag na manahimik pa. Dinala siya ni Gabriel sa isang silid sa ikalawang palapag. Hindi ito isang ordinaryong kwarto. Isa itong malaking opisina, kumpleto sa mga computer, malalaking monitor na nagpapakita ng stock market at isang pader na puno ng mga dokumento at flowchart. Sa gitna ng lahat, isang malaking diagram ang nakapaskil. Sa sentro nito, ang logo ng Montemayor Group na may mga pulang linyang kumukonekta sa iba't ibang kumpanya. Lahat ay nagpapakita ng mga kahinaan nito. Sa loob ng 20 taon, pinalago ko ang isang bagong imperyo sa ilalim ng ibang pangalan. Paliwanag ni Gabriel. Iginagesticulate ang kanyang kamay sa buong silid. Isang imperyong mas malaki at mas matatag kaysa sa kanila. Ang lahat ng ito ay para sa iyo, Liwayway. Ang lahat ng ito ay nakahanda na. Tumingin si Liwayway sa kanyang ama. Pagkatapos ay sa diagram sa pader. Ang mga pulang linya ay parang mga ugat na nagdadala ng lason. Ang bawat kahinaan ay isang posibleng saksak. Sa isang iglap, ang sakit na nararamdaman niya ay nagkaroon ng ibang anyo. Ang pighati ay dahan-dahang nag-aapoy, nagiging isang nagbabagang galit. Ang babaeng umiiyak sa ospital kanina ay nagsimulang maglaho. Ang asawang nagmamakaawa ng pagmamahal ay unti-unting namamatay. Sa kanyang kinatatayuan, isang bagong nilalang ang isinisilang mula sa abo ng kanyang nawasak na buhay. Kinabukasan, hindi na siya umiyak. Tahimik siyang pumasok sa kanyang banyo. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng may mapupungay na mata at walang buhay na buhok. Ang babaeng iyon ay mahina. Ang babaeng iyon ay nagpauto. Ang babaeng iyon ay hinayaang tapak-tapakan ang kanyang pagkatao. Kinuha niya ang isang malaking gunting mula sa drawer. Nangangatog ang kanyang kamay sa simula. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, ang panginginig ay napalitan ng katatagan. Itinaas niya ang gunting sa kanyang mahabang buhok, ang buhok na laging pinupuri ni Dante. Isang malalim na hininga. At pagkatapos, ang tunog ng paggupit. Clack! Isang makapal na hibla ng itim na buhok ang bumagsak sa sahig na gawa sa marmol. Clack! Clack! Sunod-sunod. Walang tigil, walang pagsisisi. Ang bawat hiblang nalalaglag ay isang alaala ni Dante na kanyang itinatapon. Ang bawat gupit ay isang hakbang palayo sa babaeng dating kilala niya. Nang matapos siya, isang bagong babae ang tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin. Isang babaeng may buhok na hanggang balikat, na may mga matang hindi na mapungay, kundi matalas at puno ng isang malamig na apoy. Ang Liwayway na kilala ng lahat ay wala na. Ang mga sumunod na taon ay lumipas na parang isang montage ng determinasyon. Ibinuhos ni Liwayway ang kanyang sarili sa pag-aaral. Sa umaga, tinuturuan siya ng mga pinakamahuhusay na business consultant at financial analyst. Sa gabi, binabasa niya ang hindi mabilang na mga libro tungkol sa corporate law at hostile takeovers hanggang sa mamula ang kanyang mga mata.
Nag-aral siya kung paano maglakad ng may awtoridad, kung paano magsalita ng may bibigat, kung paano itago ang lahat ng emosyon sa likod ng isang hindi matinag na maskara. Nagbago ang kanyang pananamit mula sa mga simpleng bestida patungo sa mga power suit. Nagbago ang kanyang kilos mula sa pagiging mahiyain patungo sa pagiging isang babaeng kayang makuha ang atensyon ng lahat sa sandaling pumasok siya sa isang silid. Isang araw, ipinatawag siya ng kanyang ama sa opisina nito. Sa ibabaw ng mesa ay isang tumpok ng mga dokumento. "Handa ka na," sabi ni Gabriel, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pahayag. Kinuha ni Liwayway ang pluma. Sa huling pahina ng dokumento, may isang linya para sa kanyang pirma. Ang pangalan sa ilalim nito ay hindi Liwayway Alcantara, Aurora Valiente, CEO, Sinag Corporation. Ang Aurora, dahil siya ang bagong bukang liwayway, isang liwayway na hindi nagbibigay ng init, kundi sumusunog, at Valiente, dahil siya ay matapang, hindi na muling magiging duwag, walang pag-aalinlangan, inilapat niya ang dulo ng pluma sa papel. Ang kanyang pirma ay matatag at matalas. Sa bawat letra, iniiwan niya ang kanyang lumang pagkatao. Sa huling stroke, isinara niya ang libro ng buhay ni Liwayway. Makalipas ang ilang taon, sa pinakatuktok ng isang nagtataasang gusali, sa puso ng lungsod ng Arawan, nakaupo si Aurora Valiente sa kanyang leather chair. Ang kanyang opisina ay napapaligiran ng salamin na nagbibigay ng malawak na tanawin ng syudad sa ibaba. Sa isang malaking screen sa pader, ipinapalabas ang isang business news channel at naroon ang mukha niya, Dante Montemayor. May kunot sa noo, halatang problemado, habang sinasagot ang mga tanong ng reporter tungkol sa biglaang pagbagsak ng kanilang stocks. Pinatay ni Aurora ang tunog ng TV. Kinuha niya ang kanyang baso ng alak. Ipinagulong-gulong ang mamahaling likido sa loob nito. Tinitigan niya ang mukha ng lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Ang lalaking sumira sa kanya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labing pula. Itinaas niya ang kanyang baso na parang isang toast para sa sarili. Ang laro, bulong niya sa katahimikan ng kanyang opisina, ay ngayon palang magsisimula. Ang boardroom ng Sinag Corporation ay binalot ng isang matinding katahimikan na binabasag lamang ng mahinang pag-click ng keyboard at ng matatag na boses ni Aurora Valiente. Nakaupo siya sa dulo ng isang mahabang mesa na gawa sa salamin at bakal. Ang kanyang anyo ay nangingibabaw sa buong silid. Status report on Project Equinox. Utos niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang batang analyst. Sa kanyang kanan, "Ma'am," nagsimula ang analyst. Bahagyang nanginginig ang boses sa kaba. "As of 0900 hours, we have successfully acquired a controlling stake in Either Holdings. Ang Montemayor Group, ang kanilang primary bidder para sa San Isidro Land Development Project, ay wala ng sapat na shares para harangin ang ating hostile takeover. They are effectively locked out." Isang halos hindi mahahalata na pagtaas sa sulok ng bibig ni Aurora, ang tanging reaksyon niya ang San Isidro Project. Ito ang magiging korona ng mga proyekto ng Montemayor Group para sa taong ito. Isang malawak na lupain na gagawin nilang isang high-end commercial and residential hub. Dito nakasalalay ang kanilang reputasyon at ang malaking bahagi ng kanilang pondo. At sa isang iglap, inagaw niya ito mula sa kanila. "Good," simpleng sagot niya. "Proceed with Phase 2. I-dissolve ang Either Holdings, i-absorb ang kanilang assets, at i-anunsyo sa press summons na ang Sinag Corporation ang bagong may-ari ng San Isidro property. I want the news to break before 2:00 ng tanghali." "Masusunod po, ma'am," sagot ng kanyang mga tauhan. Sabay-sabay na tumayo at nagmamadaling lumabas para isakatuparan ng kanyang mga utos. Naiwan siyang mag-isa sa malamig na boardroom. Tumingin siya sa malawak na bintana
Pinagmamasdan ang mga gusali ng lungsod ng Arawan. Sa isa sa mga gusaling iyon, alam niyang nagkakagulo na ngayon sa kabilang dako ng syudad. Sa opisina ng Montemayor Group, ang eksena ay kabaligtaran ng kalmadong awtoridad sa Sinag Corporation. Anong ibig sabihin ng hindi natin nakuha? Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Kasunod ang malakas na kalabog ng isang bagay na bumagsak at nabasag. Ibinato ni Dante Montemayor ang kanyang telepono sa pader. At nagkapira-piraso ito. Ang kanyang buhok ay gulo. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot. At ang kanyang muka ay namumula sa galit at hindi makapaniwala. Paano nangyari to? Sino ang Sinag Corporation na yan? Saan sila nanggaling? Sunod-sunod niyang tanong sa kanyang mga board member na nakayuko at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Sir? Nagsimula ang kanyang finance chief. Lumitaw lang po sila out of nowhere. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at agresibo. It was a perfectly executed corporate raid. By the time na-realize natin ang kanilang strategy, it was too late. They cornered the market. Wala akong pakialam, sigaw muli ni Dante. Alamin niyo kung sino ang nasa likod nito. Bilyon-bilyon ang mawawala sa atin dito. Ang pangalan ng Montemayor ang nakataya. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang kanyang pribadong linya. Nakikita niya ang pangalan ng kanyang ina sa caller ID. Alam niya na ang ibig sabihin nito. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Dante, ang matinis at galit na boses ni Senyora Imelda ang bumungad sa kanya. Nakikita mo ba ang balita? Sino ang Aurora Valiente na ito? Paano mo hinayaang isang babae ang sumira sa pinakamalaking proyekto natin? Anong klaseng Montemayor ka? Ma'am, I'm handling it. Handling it? Mukha ba yang handling it? Ang buong business community ay pinagtatawanan tayo. Ayusin mo to, Dante. Kung hindi, ako mismo ang kikilos para durugin ang babaeng yan. Ibinaba ni Imelda ang telepono. Napasabunot si Dante sa kanyang buhok, isang halo ng galit at pagkabalisa ang gumuguhit sa kanyang mukha. Sinag Corporation, Aurora Valiente. Ang mga pangalang iyon ay parang lason na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Samantala, sa opisina ni Aurora, kalmado niyang pinapanood ang live feed ng business news. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang inilalarawan ng mga anchor ang nakagugulat na pag-agaw ng Sinag Corporation at ang malaking dagok sa Montemayor Group. Pero sa loob niya, isang madilim na kasiyahan ang kanyang nararamdaman. Ang bawat salitang pagbagsak, pagkalugi at kahihiyan na ikinakabit sa pangalan ng Montemayor ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang simula. Isang maliit na patikim ng sakit na ipinaranas nila sa kanya. Binuksan niya ang isang maliit na drawer sa kanyang mesa. Sa loob nito, maingat na nakatago ay isang kupas ng larawan, isang sonogram, ang nag-iisang larawan ng kanyang anak na hindi man lang niya nakita. Hinaplos niya ang salamin na nagpoprotekta sa larawan. Ang malamig na ekspresyon sa kanyang muka ay sandaling naglaho, napalitan ng isang bakas ng sakit na hindi pa rin tuluyang nawawala. Para sa iyo ito, bulong niya sa larawan. Lahat ng ito ay para sa iyo. Isinara niya ang drawer at kasabay nito, isinara niyang muli ang pinto sa kanyang puso. Ang sakit ay naging panggatong. Ang alaala ay naging sandata. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinanaw ang Montemayor Building sa di kalayuan. Mula sa taas, mukha lang itong isang maliit na laruan. Ito pa lang ang simula. Dante, sabi niya sa hangin. Ang kanyang boses ay isang malamig na pangako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang gumuho ang lahat ng itinayo ng pamilya mo hanggang sa maramdaman mo ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Sa kanyang desk, isang email ang pumasok. Galing ito sa kanyang executive assistant. Ang subject, meeting request. Binuksan niya ito.
Sa isang desperadong hakbang, si Dante Montemayor, sa pamamagitan ng kanyang opisina, ay humihiling ng isang agarang pakikipagpulong sa misteryosong CEO ng Sinag Corporation. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Aurora. Isang tunay na ngisi sa pagkakataong ito, puno ng pananabik para sa susunod na yugto ng kanyang plano. "Accept the meeting," utos niya sa intercom. "Let's see the great Dante Montemayor. Beg." Ang conference room ng Sinag Corporation ay malamig at tahimik, isang malaking kaibahan sa nag-aalab na kaba sa dibdib ni Dante Montemayor. 10 minuto na siyang naghihintay. Bawat tik-tak ng mamahaling relos sa kanyang pulso ay parang isang suntok sa kanyang pagkalalaki. Siya, isang Montemayor, ang pinaghihintay. Pinag-aralan niya ang paligid. Ang lahat ay moderno, minimalist, at walang anumang personal na gamit. Kulay abo, itim at puti. Walang bakas ng init, walang puwang para sa kahinaan. Katulad ng kumpanyang bigla na lang sumulpot para wasakin siya. Inaasahan niyang makaharap ang isang matandang negosyante na tuso o isang dayuhang mamumuhunan na walang puso. Maya-maya, bumukas ang pinto at ang pumasok ay hindi ang kanyang inaasahan. Isang babae. Bata pa, marahil ay nasa mga 30 anyos lamang. Nakasuot ito ng isang navy blue power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok na hanggang balikat ay nakaayos sa isang eleganteng paraan at ang kanyang mukha, napakaganda nito sa isang paraang nakakakilabot. Perpekto ang kanyang mga labi, matangos ang ilong, at ang kanyang mga mata ay tila kayang tumagos hanggang sa kaluluwa ng sinumang tumingin dito. Tumayo si Dante, napilitang ayusin ang kanyang kurbata. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng pagkailang. "Mr. Montemayor," sabi ng babae, ang kanyang boses ay kalmado at may kontrol. Ngunit walang bahid ng anumang init. "I'm Aurora Valiente. Thank you for coming." Inilahad niya ang kanyang kamay. Nag-atubili si Dante bago ito abutin. Ang hawak niya ay matatag at malamig, tulad ng yelo. Umupo ito sa kabisera ng mesa. At sa sandaling iyon, malinaw kung sino ang may kapangyarihan sa silid na iyon. "Miss Valiente," simula ni Dante. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. "Let's cut to the chase. Your company's move was brilliant, I admit. But it was reckless. You've destabilized a major development project that would have benefited this city." Sumandal si Aurora sa kanyang upuan. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Hindi siya kumurap. "Business is never about sentiment, Mr. Montemayor. It's about opportunity. You saw an opportunity. I saw a better one." May kung anong pamilyar sa babaeng ito. Ang paraan ng pagtiltig niya, ang hugis ng kanyang mga labi kapag nagsasalita. Iwinaksi ni Dante ang isiping iyon. Imposible, marahil ay dahil lang sa pressure, kaya siya nag-iisip ng kung ano-ano. "What do you want?" Diretsong tanong ni Dante. "Is it money? A partnership? Name your price. The Montemayor Group is willing to negotiate to buy back the San Isidro property." Isang halos hindi mahahalata na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Aurora. "Negotiate? Mr. Montemayor, you seem to be under the impression that you have something to offer me. You don't. You are in no position to negotiate. You are here to listen." Ang bawat salita ay isang sampal sa kanyang ego. Hindi siya sanay na ganito. Ang problema sa mga proyektong tulad ng sa inyo, pagpapatuloy ni Aurora, ang kanyang tingin ay tila lumalampas sa kanya, ay masyado kayong nakatuon sa malalaking syudad. Nakakalimutan ninyo ang potensyal at tamim mga probinsya. Halimbawa, may isang lugar sa timog, malapit sa Batangas. May malawak na lupain doon na puno ng mga puno ng ilang-ilang. Ang bango ng mga bulaklak na yon sa gabi,
Nakakalimutan ng mga tao ang ganda ng mga simpleng bagay. Natigilan si Dante. Ilang-ilang. Ang probinsya ng Batangas, iyon ang probinsya ni Liwayway. Doon sila unang nagkakilala, sa isang bukid na pag-aari ng lolo nito na puno ng mga puno ng ilang-ilang. Iyon ang paboritong bulaklak nito. Anong kinalaman niyan sa usapan? Tanong ni Dante, isang malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Tumingin si Aurora sa kanya ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay blangko. Wala. It's just a random observation. Going back to business, my answer is no. Sinag Corporation will proceed with the development of the San Isidro property. We have no interest in any of your offers. Tumayo siya. Isang senyales na tapos na ang usapan. Thank you for your time, Mr. Montemayor. My assistant will see you out. Naiwang nakatulala si Dante. Ganoon na lang iyon. Lahat ng pag-asa niya ay nawala sa loob lamang ng 5 minuto. Napilitan siyang tumayo, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Habang naglalakad siya palabas, nilampasan siya ni Aurora. Huminto ito sandali sa tabi niya, sapat na malapit para maramdaman niya ang amoy ng mamahalin nitong pabango. Oh, and Mr. Montemayor? Bulong nito. Ang boses ay napakababa. Halos para sa kanilang dalawa lang. A piece of advice. Lumapit ito ng bahagya sa kanyang tainga. Palaging mag-ingat sa mga pangako. At pagkatapos, naglakad na ito palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Iniiwan si Dante na nakatayo roon na parang binuhusan ng nagyayelong tubig. Palaging mag-ingat sa mga pangako. Ang mga salitang yon. Ang eksaktong mga salita na binitiwan ni Liwayway sa kanya noong nangako siyang hindi niya ito iiwan. Ilang taon na ang nakalipas. Sino ang babaeng ito? Nanginginig siyang lumabas ng gusali. Ang kanyang kumpiyansa ay durog. Ang kanyang isipan ay puno ng isang nakakabaliw na tanong. Hindi. Imposible. Patay na ang alaala ni Liwayway para sa kanya. Isa lang itong nagkataon. Isang malupit na pagkakataon. Samantala, habang si Aurora ay naglalakad, patungo sa kanyang sasakyan sa basement parking, ang maskara ng kapangyarihan sa kanyang mukha ay nagsimulang mag-crack. Kailangan niyang kumapit ng mahigpit sa manibela para pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang makita si Dante ng malapitan. Mas mahirap ito kaysa sa kanyang inakala. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang sarili. Malapit na siyang pumasok sa kanyang sasakyan nang may isang eksena sa isang madilim na sulok ng parking lot ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang babae at isang lalaki. Nagtatalo sila ng pabulong ngunit may bagsik. Ang babae ay si Mahalia. Mukha itong takot na takot. Ang lalaking kausap nito ay may peklat sa mukha at mukhang mapanganib. May iniabot na sobre si Mahalia sa lalaki, isang makapal na sobreng kulay kape. Hinablot ito ng lalaki mula sa kanyang kamay at mabilis na binuksan para silipin ang laman. Ito lang, dinig ni Aurora na sabi ng lalaki. Ang boses nito ay magaspang at puno ng pagbabanta. Kulang to, Mahalia. Alam mo na kulang to. Wala na akong makuha. Parang awa mo na. Pakiusap ni Mahalia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Bigyan mo pa ako ng panahon. Gagawan ko ng paraan. Marahas na hinawakan ng lalaki ang braso ni Mahalia, dahilan para mapasinghap ito sa sakit. Panahon? Ilang panahon na ba ang ibinigay ko sa'yo? Baka gusto mong dalawin ko na lang kayo sa mansyon ng mga Montemayor? O baka gusto mong kamustahin ko ang anak mo? Si Hiyas, di ba? Sa pagbanggit ng pangalan ng bata, lalong namutla si Mahalia. Huwag! Huwag mong idadamay ang anak ko. Pakiusap. Binitiwan ng lalaki ang kanyang braso nang may pagkasuklam. Asahan ko ang kumpletong bayad sa susunod na linggo. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari.
Tumalikod ang lalaki at mabilis na naglakad papalayo, nawala sa kadiliman ng parking lot. Naiwan si Mahalia na nakatayo roon, nanginginig habang yakap-yakap ang sarili. Ang postura ng isang babaeng nagwagi, ang babaeng ipinalit sa kanya ni Dante, ay biglang naglaho. Ang nakikita ni Aurora ngayon ay isang babaeng miserable at desperada. Mabilis na nag-isip si Aurora. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bitak sa perpektong imahe ng bagong pamilya ni Dante. Isang kahinaang maaari niyang gamitin. Hindi siya kumilos mula sa kanyang kinatatayuan hanggang sa makita niyang pumasok si Mahalia sa sarili nitong sasakyan at nagmamadaling umalis. Kalmado, ngunit may bagong kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. Pumasok si Aurora sa kanyang kotse. Hindi niya ito pinaandar. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero mula sa kanyang secure contacts. "Bumalik ka na pala," sabi ng boses sa kabilang linya. "May bago akong ipapatrabaho sa'yo," diretsong sabi ni Aurora. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Isang babae, Mahalia Castro, ang kasalukuyang kinakasama ni Dante Montemayor. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga utang, lahat ng kanyang mga sikreto. At alamin mo kung sino ang lalaking may peklat sa muka na kasama niya sa parking lot ng Sinag Building kanina. Gusto ko ng kumpletong report sa lalong madaling panahon. "Masusunod, ma'am," sagot ng kausap niya. Ibinaba ni Aurora ang tawag. Tumingin siya sa salamin, sa sarili niyang refleksyon. Ang pagkahilo na naramdaman niya matapos makaharap si Dante ay napalitan na ng isang matalas na focus. Ang kanyang plano ay hindi na lamang tungkol sa negosyo. Ngayon, ito ay naging personal muli, sa isang paraang mas malalim at mas mapanganib. Akala niya, ang paghihiganti ay isang tuwid na linya patungo sa pagwasak sa Montemayor Group. Ngayon, nakakita siya ng isang bagong pinto. Isang pinto na maaaring magbukas sa pinakamadilim na sikreto ng pamilyang sumira sa kanya. Akala mo perpekto na ang buhay mo, Dante? Bulong niya sa sarili habang pinaaandar ang makina ng kanyang sasakyan. Tingnan natin kung gaano kabilis guguho ang kastilyo ng kasinungalingan na itinayo mo. Lumipas ang 3 araw. 3 araw ng matiyagang paghihintay para kay Aurora. Sa loob ng 3 araw na yon, nagpatuloy ang kanyang walang awang pag-atake sa Montemayor Group. Isa-isang bumagsak ang kanilang mga minor projects, unti-unting kinakain ng Sinag Corporation ang kanilang market share. Ang pangalan ni Dante Montemayor ay naging kasing kahulugan ng kabiguan sa mga pahayagan. Ngunit habang isinasagawa niya ang mga ito, ang kanyang isipan ay nasa ibang bagay. Ang imahe ni Mahalia sa parking lot, takot, desperada at biktima ay hindi maalis sa kanyang alaala. Sa ika-4 na araw, isang secured email ang pumasok sa kanyang inbox. Mula ito kay Ramos, ang kanyang pribadong investigador. Ang subject, Initial Report, M. Castro. Binuksan niya ito. Ang report ay direkta at puno ng mga katotohanan. Pangalan, Mahalia Maha Castro, galing sa isang mahirap na pamilya sa Tondo. Nagtrabaho bilang waitress at kung ano-ano pa para makapagtapos ng kolehiyo. Nakapasok sa Montemayor Group bilang isang executive assistant. Ito ang mga bagay na alam na ng publiko. Ngunit habang nag-i-scroll pababa si Aurora, nagsimulang lumabas ang mga madilim na detalye. May malaking utang ang kanyang pamilya sa isang kilalang loan shark na nagngangalang Hector Angbura Madrigal. Ang lalaking may peklat. Tinaguri ang bura dahil sa kakayahan niyang burahin ang mga taong hindi nakakabayad. Ang orihinal na utang ay ₱250,000 lamang para sa pagpapa-ospital ng kanyang ama. Ngunit sa loob ng 5 taon, lumobo ito sa 10 milyon dahil sa hindi makataong interes. Napahinto si Aurora.
10 milyon. Isang halagang imposible para sa isang tulad ni Mahalia na bayaran. Maliban na lang kung makakahanap siya ng isang mayamang tagapagligtas. Naalala niya ang itsura ni Mahalia noong press conference 5 taon na ang nakalipas. Ang nangiti nito habang hawak ang kamay ni Dante. Akala niya noon, ang nangiting yun ay tanda ng tagumpay. Ngayon, habang tinitingnan niya ang lumang litrato ng event na yon sa kanyang computer, ibang bagay na ang kanyang nakikita. Sa likod ng ngiting iyon, sa kislap ng kanyang mga mata, mayroong takot. Isang takot na noon niya lang napansin. Hindi ito kwento ng isang mga agaw na puno ng ambisyon. Ito ay kwento ng isang babaeng nasukol at walang ibang malapitan. Hindi pa tapos ang report. May isa pang email na kasunod. Ang subject, follow up, urgent. Kinababahan si Aurora sa hindi malamang dahilan. Binuksan niya ito. Walang masyadong salita. Isang attachment lang, isang litrato. Nang buksan niya ang litrato, isang eksena ang bumungad sa kanya. Si Mahalia, mas bata pa ng ilang taon, nakaupo sa isang simpleng kainan. Katabi niya ang isang lalaki. Payat, simpleng manamit. Ngunit ang paraan ng pagtingin nito kay Mahalia ay puno ng pagmamahal. At si Mahalia, ang ngiti niya sa litratong yon ay iba. Totoo. Walang halong takot, walang pagkukunwari. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Sa ilalim ng litrato, isang maikling caption mula kay Ramos. Si Mahalia Castro kasama ang kanyang dating live-in partner, si Leo Reyes. Ang litrato ay kuha 3 linggo bago siya opisyal na ipinakilala bilang partner ni Dante Montemayor. Si Leo Reyes ay namatay sa isang hit-and-run accident 1 linggo matapos ipanganak ni Mahalia ang kanyang anak. Hit and run. Ang mga salitang iyon ay may bigat. Masyadong malaking koinsidensya. Napatingin si Aurora sa petsa kung kailan kinuha ang litrato. 3 linggo bago ang anunsyo. Ibig sabihin, posible. Isang nakakakilabot na ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na, kung totoo, ay magpapabago sa lahat. Ang buong pundasyon ng paghihiganti niya ay nakasalalay sa isang tagapagmana. Ang simbolo ng kanyang pagkatalo ay ang batang ipinagbubuntis noon ni Mahalia. Paano kung ang tagapagmanang iyon ay hindi isang Montemayor? Ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang tungkol sa pera at kapangyarihan. Ito ngayon ay tungkol sa dugo at kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay matatag nang may sumagot sa kabilang linya. Ramos, sabi niya, may bago akong ipapagawa at kailangan itong maging pinakamalinis na trabahong gagawin mo sa buong buhay mo. Ano po iyon, ma'am? Kailangan ko ng DNA swab ng batang si Hias Montemayor. Magkakaroon ng charity event sa Grand Peninsula Hotel sa Sabado. Nandoon sila. Humanap ka ng paraan. Isang baso, isang hibla ng buhok, kahit ano. Walang dapat makahalata. Walang dapat magkamali. Napakadelikado po niyan, ma'am. Gawin mo. Utos ni Aurora. Ang kanyang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtanggi. At dalhin mo ang sample sa pinagkakatiwalaan kong laboratorio. Ipapasa ko sa iyo ang address. Walang ibang dapat makaalam nito. Ibinaba niya ang tawag. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, mula nang maging si Aurora Valiente, nakaramdam siya ng isang emosyong iba sa galit at pagnanasang maghiganti. Pagdududa. At isang nakakabaliw na pananabik. Lumipas ang Sabado. Dumaan ang Lunes. Bawat oras ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Martes ng gabi. Mag-aalas 10 na. Nag-iisa na lang siya sa buong palapag ng kanyang opisina.
Nakatitig siya sa mga ilaw ng syudad sa labas, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad. Ding! Ang tunog ng isang bagong email. Ang puso niya ay biglang tumigil sa pagtibok. Mula ito sa isang hindi kilalang email address, isang code na ibinigay sa kanya ng laboratorio. Ang subject, resulta. Dahan-dahan niyang iginalaw ang mouse. Ang bawat pag-click ay tila napakabigat. Binuksan niya ang email. May isang PDF file na naka-attach. Humugot siya ng isang malalim na hininga bago ito i-click. Nag-load ang dokumento sa kanyang screen. Puno ito ng mga numero at scientific terms na hindi niya maintindihan. Nag-scroll siya pababa. Ang kanyang mga mata ay hinahanap ang tanging importanteng bahagi. Ang konklusyon. At naroon ito. Sa ilalim ng pahina, nakabold at malinaw. Pagsubok sa pagiging ama. Paternity test result. Pinagmulan ng sample B, anak. Hiyas Montemayor. Pinagmulan ng sample A, inaasahang ama. Dante Montemayor. Konklusyon. Probabilidad ng pagiging ama. Probability of paternity. 0.0% kapatitig si Aurora sa mga salita. 0.0% ang buong imperyo ng Montemayor, ang kanilang dangal, ang kanilang pagmamataas, ang dahilan kung bakit siya winasak at itinapon. Lahat ay nakasalalay sa isang kasinungalingan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumawa. Isang mabagal, nakakakilabot, at puno ng tagumpay ng ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ay nagbago. At ngayon, hawak niya ang alas. Nea. Hawak ang resulta ng DNA test na parang isang hatol ng kamatayan. Hindi na nagsayang ng oras si Aurora. Ang mga sumunod na oras ay isang perpektong symphony ng pagkawasak na siya mismo ang konduktor. Mula sa kanyang opisina, naglabas siya ng isang serye ng mga utos. Ilabas ang lahat ng pondo ng Sinag Corporation mula sa bawat bangkong may kaugnayan sa Montemayor Group. Ngayon na. I-leak ang mga dokumento sa pinagkakatiwalaan nating contact sa Business Chronicle. Ang whistleblower ay mananatiling anonymous. Siguraduhing malinaw ang ebidensya ng kanilang financial fraud. Ihanda ang mga abogado. Ihain ang kaso bago magsara ang korte ngayong hapon. Ang bawat utos ay isang pako sa kabaong ng Imperyong Montemayor. At bago pa man sumikat ang araw kinabukasan, nagsimula na ang pagguho. Ang balita ay sumabog na parang isang bomba. Pagbagsak ng Montemayor Group, inaasahan dahil sa massive financial fraud, sigaw ng mga headline. Ang stock market ay nagbukas sa isang madugong eksena. Ang shares ng Montemayor Group, na dati itinuturing na blue chip, ay bumulusok pababa na walang preno. Mula sa pagiging isang haligi ng ekonomiya, ito'y naging isang nakakahawang sakit na iniiwasan ng lahat. Sa loob ng hasiyan na Montemayor, ang almusal ay hindi natuloy. Si Senyora Imelda, na karaniwang nakaupo na parang isang reyna sa kanyang hapagkainan, ay nanlilisik ang mga matang nakatitig sa telebisyon. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng mamahaling mantel sa mesa. At ayon sa aming source, ang pagbagsak na ito ay nag-ugat sa isang serye ng mga mapanlinlang na pautang at pagtatago ng kita na nagresulta sa pagkawala ng tiwala ng mga mamumuhunan. Sabi ng news anchor, "Patawarin," bulong ni Imelda. "Sinungaling, kasinungalingan lahat yan." Tumayo siya, nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang dangal, ang pangalan ng pamilya na iningatan niya nang higit pa sa sariling buhay ay dinudungisan sa harap ng buong mundo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, nahihirapang huminga. Ang huling nakita niya ay ang pag-ikot ng kanyang marangyang chandelier bago lamunin ng dilim ang kanyang paningin. Bumagsak siya sa sahig, walang malay. Sa opisina naman ng Montemayor Group, si Dante ay parang isang kapitan ng isang lumulubog na barko. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog. Ang kanyang mga empleyado ay nagpapanik. Ang kanyang mga kasosyo ay isa-isang tumatalikod.
Sir, aalisin na daw ng Omnibank ang ating credit line. Sir, nag-file na ng bankruptcy ang dalawa sa ating mga major supplier. Sir, ang SEC ay nag-anunsyo ng isang full-scale investigation. Bawat ulat ay isang alon na lalong nagpapalubog sa kanila. Wala siyang magawa. Wala siyang masagot. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng ipinamana sa kanya, ay nagiging abo sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang lalaking nakasuot ng barong ang pumasok sa kanyang opisina. Isang court sheriff. Mr. Dante Montemayor? Tanong ng lalaki. Ako nga, anong kailangan mo? Iritableng sagot ni Dante. Walang imik na inabot ng sheriff ang isang makapal na sobre. Summons po mula sa family court. Napakunot ang noo ni Dante. Family court? Anong kinalaman niyan sa problema ng kumpanya? Kinakabahang binuksan niya ang sobre at binasa ang mga dokumento sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwala. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ang mga salita ay tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Petition for sole custody. Pangalan ng petitioner, Aurora Valiente. Pangalan ng bata, Hias Montemayor. Batayan ng petisyon, kakulangan sa pinansyal na kapasidad ng kasalukuyang pamilya. Isang hindi matatag na tahanan. 8. Napatigil siya sa sumunod na mga salita. Binasa niya ito ulit. At ulit. At ang pagiging hindi biological father ni Mr. Dante Montemayor sa bata. Ayon sa isang DNA paternity test na isinagawa, nabitawan niya ang mga papel. Ang mga ito ay nagsiliparan pababa sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang ingay sa paligid niya ay naglaho. Ang atake sa kanyang kumpanya. Ang pag-agaw sa kanyang proyekto. Ngayon, ang pagkuha sa kanyang anak. Lahat ay konektado. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay isang personal na pag-atake. Isang paghihiganting maingat na binalak. Aurora Valiente. Bulong niya sa hangin. Kahino ka ba talaga? Mula sa tuktok ng Sinag Tower, tahimik na pinagmamasdan ni Aurora ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at pula, isang magandang tanawin. Ngunit para sa kanya, ito'y kulay ng digmaan at dugo. Ang kanyang tagumpay. Nanalo siya. Ang imperyong Montemayor ay durog na. Ang kanilang dangal ay yapak-yapak na. Nakuha niya ang hustisya para sa kanyang sarili at para sa multo ng kanyang hindi isinilang na anak. Ngunit bakit? Bakit walang tamis? Bakit mayroong isang malamig na espasyo sa kanyang dibdib na hindi mapunan ng tagumpay? Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatitig pabalik ay makapangyarihan, mayaman, at kinatatakutan. Ngunit ang kanyang mga mata, mayroon pa ring bakas ng kalungkutan doon. Isang kalungkutang hindi kayang burahin ng anumang halaga ng pera o paghihiganti. Ang tagumpay na ito ay hindi maibabalik ang kanyang anak. Hindi nito mabubura ang sakit ng pagkakanulo. Sa gitna ng kanyang pagninilay, tumunog ang kanyang pribadong telepono. Isang hindi rehistradong numero. Alam niya kung sino ito. Sinagot niya ito at itinapat sa kanyang tainga. Hindi nagsasalita. Sa kabilang linya, isang humihikbing boses ang narinig niya. Ang boses ng isang babaeng nawalan na ng lahat. Ang boses ni Mahalia. Sa sino ka? Tanong ni Mahalia sa gitna ng kanyang pag-iyak. Bakit mo to ginagawa sa amin? Pakiusap. Pakiusap. Huwag mong kunin ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Pakiusap. Nakinig lang si Aurora. Ang kanyang muka ay isang blankong maskara. Ang pagmamakaawa sa boses ni Mahalia ay dapat sanang nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Ngunit wala. Parang awa mo na. Pagpapatuloy ni Mahalia. Huwag si Hias. Sa wakas,
Nagsalita si Aurora. Ang kanyang boses ay walang emosyon, kasing talas at kasing lamig ng isang patalim. Halika, mag-usap tayo. Saan? Sa opisina ko. Bukas ng umaga, 9:00, utos niya. At bago pa man makasagot si Mahalia, idinugtong niya ang huling kondisyon. Mag-isa ka lang. Ibinaba niya ang tawag. Ang entablado ay nakahanda na para sa huling akto. Eksaktong 9:00 ng umaga, pumasok si Mahalia Castro sa opisina ni Aurora. Ang babaeng dati laging nakataas ang noo at puno ng kumpiyansa ay para na ngayong isang basag na manika. Ang kanyang mga mata ay namumugto mula sa magdamag na pag-iyak. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng isang simpleng blusa at pantalon, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Hindi siya nagsalita. Sa sandaling makita niya si Aurora na nakaupo sa likod ng malaking mesa nito na parang isang hukom na naghihintay sa kanyang sentensya, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Lumuhod siya sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Pakiusap, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Alam kong may kasalanan ako sa'yo, malaki. Pero parang awa mo na, huwag mong kunin ang anak ko. Siya na lang ang natitira sa akin. Parusahan mo ako, saktan mo ako, gawin mo ang lahat ng gusto mo sa akin, huwag lang si Hiyas. Tinitigan lang siya ni Aurora mula sa kanyang kinauupuan. Ang eksenang ito, ang babaeng sumira sa kanyang buhay na nakaluhod sa kanyang harapan. Ito dapat ang pinakamatamis na sandali ng kanyang paghihiganti. Inaasahan niyang makaramdam ng galak ng pagtatagumpay, ngunit ang tanging naramdaman niya ay isang nakakabiinging katahimikan sa kanyang dibdib. Bakit ako maawa sa iyo, Mahalia? Tanong ni Aurora. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Naawa ka ba sa akin nung nakatayo ka sa entabladong yon? Ipinagmamalaki ang anak ninyo ni Dante habang ako dinudugo sa isang sulok at nawawala ng sarili kong anak? Ang bawat salita ay isang patalim na lalong bumaon sa puso ni Mahalia. Umiling siya. Ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Hindi mo naiintindihan. Hikbi niya. Wala akong pinili sa mga nangyari. Wala akong pagpipilian. Lahat tayo ay may pagpipilian, malamig na sagot ni Aurora. Hindi kung ang buhay ng anak mo ang nakataya. Sigaw ni Mahalia, ang kanyang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng panandaliang lakas. At doon, nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang salaysay ay hindi isang paghingi ng tawad, kundi isang pag-amin sa isang buhay na puno ng kamalasan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ama na nagkasakit, ang utang na kinuha nila mula kay Hector Madrigal, ang loan shark na walang kaluluwa. Ikinuwento niya kung paano lumubo ang utang hanggang sa naging imposible na itong bayaran. At ikinuwento niya si Leo. Ang kanyang boses ay nagbago nang banggitin niya ang pangalan nito. Nawala ang takot, napalitan ng isang malambot na pighati. Si Leo, ang kanyang tunay na pag-ibig. Isang simpleng mekaniko na nangangarap na magtayo ng sarili nilang talyer. Ang lalaking ama ng batang nasa sinapupunan niya. Buntis na ako kay Hiyas noon nang magsimulang magbanta si Hector. Pagpapatuloy ni Mahalia, ang kanyang mga salita ay nanginginig. Sabi niya, kung hindi ako makakabayad, kukunin niya ang lahat. Pati ang bata, sabi niya. Ibebenta niya ang anak ko. Pagkapanganak ko pa lang. Napatingin si Aurora. Ang babaeng nakaluhod sa harap niya ay hindi na ang karibal niya. Isa na siyang ina na ipinaglalaban ang kanyang anak. Wala kaming pera, sabi ni Mahalia. Si Dante, palagi siyang mabait sa akin sa opisina. Alam kong may gusto siya sa akin. Nakita ko yon bilang isang pagkakataon. Isang desperadong pagkakataon. Nilihim ko ang tungkol kay Leo.
pumayag ako sa gusto niya. Akala ko, kapag naging kami na, matutulungan niya akong bayaran si Hector. Ngunit hindi ko alam na ganito kalala ang sitwasyon. Ipinakilala niya ako sa publiko. Sinabi niyang anak niya si Hias. Wala na akong magawang umatras. At si Leo? Mahinang tanong ni Aurora. Napahagulgol si Mahalia. 1 linggo matapos kong manganak, sinabi sa akin na namatay siya sa hit and run. Pero alam kong hindi yun aksidente. Alam kong si Hector ang may gawa. Isang babala para sa akin na wala akong takas. Katahimikan. Ang kwento ni Mahalia ay umalingaw-ngaw sa malawak na opisina. Hindi ito nagbura sa katotohanang naging bahagi siya ng sakit na dinanas ni Liwayway. Ngunit binigyan nito ng ibang mukha ang kanyang kasalanan. Hindi ito kasalanan ng ambisyon, kundi kasalanan ng desperasyon. Tumingin si Aurora kay Mahalia. At sa unang pagkakataon, hindi ang mang-aagaw ang nakita niya. Nakita niya ang isang refleksyon ng sarili niya. Isang babaeng gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Si Mahalia ay lumaban para sa buhay ni Hias at siya, ang buong paghihiganting ito ay para sa ustisya ng namatay niyang anak. Pareho silang ina. Pareho silang biktima sa magkaibang paraan. Ang nag-aalab na galit sa puso ni Aurora ay hindi namatay, ngunit nagbago ito ng direksyon. Ang puot niya ay hindi na para sa babaeng nasa harap niya. Ito ay para sa isang sistemang nagtulak sa kanya sa ganitong sitwasyon. Para kay Hector Madrigal. At higit sa lahat, para sa pamilyang Montemayor na ginamit ang desperasyon ni Mahalia para sa sarili nilang kapakanan, para makakuha ng tagapagmanang hindi naman kanila. Dahan-dahang tumayo si Aurora. Lumakad siya palibot sa kanyang mesa at huminto sa harap ni Mahalia. Mula sa itaas, tinitigan niya ang babaeng nakaluhod pa rin, umiiyak. Ang plano niya ay tapos na. Nanalo na siya. Ngunit ang tagumpay ay may lasang abo. Ang pagwasak kay Mahalia ay hindi na magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang planong mas mapanganib, mas komplikado. Ngunit isa na magbibigay ng tunay na kahulugan sa kanyang paghihiganti. Hindi lang pagwasak, kundi pagliligtas. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Mahalia. Nag-angat ng tingin si Mahalia, gulat at hindi makapaniwala. Tumayo ka, utos ni Aurora. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon na itong bigat ng isang desisyon. Nanginginig na tinanggap ni Mahalia ang kanyang kamay at tumayo. Gusto mo bang maging malaya, Mahalia? Tanong ni Aurora. Tinititigan siya ng diretso sa mata. Gusto mo bang makatakas kay Hector? Gusto mo bang magkaroon ng bagong buhay kasama si Hias? Malayo sa lahat ng ito? Mabilis na tumango si Mahalia. Ang pag-asa ay unti-unting sumisibol sa kanyang mga matang puno ng luha. Kung gayon, sabi ni Aurora, ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng awtoridad. Makinig ka sa akin. Humakbang siya palapit. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Tutulungan kita, sabi niya. Pero kailangan mong gawin ang lahat ng sasabihin ko. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Susundin mo ako sa lahat ng bagay. Ang dating marangya at puno ng buhay na Hacienda Montemayor ay isa na ngayong malamig na mausoleo. Ang mga katulong ay nag-aalisan, ang mga hardinero ay hindi na dumarating. Ang dating masiglang mansyon ay nababalot na ng isang nakabibing-binging katahimikan, ang katahimikan ng pagkatalo. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Dante sa isang silya, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Sa isang mahabang sofa, naroon si Senyora Imelda. Ang dating matikas at palaban na matriarch ay isa na ngayong anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa isang mamahaling florera
na para bang ito ang sagot sa lahat ng kanilang problema. Hinihintay nila siya. Ang babaeng sumira sa kanila. Ang babaeng kumuha ng lahat. Si Aurora Valiente. Eksaktong 3:00 ng hapon, ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas. Doon, nakatayo si Aurora. Hindi siya nakasuot ng power suit ngayon. Ang suot niya ay isang simpleng itim na bestida, isang kulay ng pagluluksa para sa pamilyang kanyang ibinagsak. Naglakad siya papasok. Ang tunog ng kanyang mga takong ay ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan. Bawat hakbang ay isang paghatol. "Dumating ka," sabi ni Dante. Hindi inaalis ang tingin sa sahig. Ang kanyang boses ay walang laman, walang lakas. "Sinabi kong darating ako," sagot ni Aurora, huminto sa gitna ng silid. "Ano pa ang gusto mo?" tanong ni Imelda. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng pinaghalong galit at pagod. "Hindi ka pa ba kontento? Kinuha mo na ang aming kumpanya, ang aming pera, ang aming dangal. Ano pa?" Ngumiti si Aurora, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Akala niyo ba, pera lang ang habol ko?" Lumapit siya kay Dante. Bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa hangin. Huminto siya sa mismong harapan nito. "Tumingin ka sa akin, Dante," utos niya. Dahan-dahang itinaas ni Dante ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng naging bangungot niya sa loob ng nakaraang mga buwan. Hinawakan ni Aurora ang isang maliit na kwintas sa kanyang leeg. Isang kwintas na hindi niya kailanman hinubad, laging nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit. Isang simpleng silver chain na may maliit na pendant na hugis araw. Ang unang regalong ibinigay sa kanya ni Dante. "Ang ganda pa rin, hindi ba?" Mahinang sabi ni Aurora. "Sinabi mo sa akin noon, ako daw ang iyong liwayway, ang iyong bukang liwayway." Natigilan si Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Tinitigan niya ang mukha ni Aurora. Ang hugis ng kanyang mga mata, ang kurba ng kanyang mga labi. Paanong hindi niya nakita? Paanong naging bulag siya? "Naaalala mo pa ba ako, Dante?" tanong ni Aurora. Ang kanyang boses ay isang bulong na tumagos sa pinakakaluluwa nito. "Ako si Liwayway." Ang mga salitang yon ay parang isang kidlat na tumama kay Dante. Napaurong siya sa kanyang kinauupuan na parabang napaso. Ang dugo ay nawala sa kanyang mukha. Hindi maaari. Imposible!" Sigaw ni Senyora Imelda, biglang napatayo. "Patay na ang babaeng yon. Isa kang impostor." "Hindi ako namatay, Senyora. Pero pinatay ninyo ang lahat ng mabuti sa akin," sagot ni Aurora. Hindi inaalis ang tingin kay Dante na ngayon ay nanginginig na. "Pinatay ninyo ang aking mga pangarap. Pinatay ninyo ang aking anak." Ang huling mga salita ay puno ng lason. Sa wakas, lahat ng sakit, lahat ng galit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay lumabas. "Ikaw," hirap na sabi ni Dante. Ang pagsisisi ay unti-unting lumalamon sa kanya. "Diyos ko, Liwayway, anong nagawa ko?" "Tama na," hiyaw ni Imelda. "Kahit pa ikaw si Liwayway, wala na itong mababago. Natalo ka pa rin. Dahil kahit anong gawin mo, mayroon kaming tagapagmana. Mayroon kaming isang Montemayor na magpapatuloy ng aming pangalan. Isang bagay na hindi mo kailanman naibigay." Iyon ang huling barahan ni Imelda, ang kanyang huling pagmamataas. Ngunit ngumiti lang si Aurora, isang nangiting puno ng awa. "Talaga ba, Senyora?" Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang brown folder at inilapag ito sa mesa. "Ang huling alas ninyo, ang inyong tagapagmana." Binuksan niya ang folder at inilabas ang resulta ng DNA test. "Basahin mo." Kinuha ito ni Dante. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binasa niya ang konklusyon.
Ang papel ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Aurora. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng sakit. Ang sakit ng ganap na pagkawasak. Dinampot ito ni Imelda. Binasa niya. Hindi totoo to. Gawa-gawa mo lang to. Isa itong kasinungalingan. Ang kasinungalingan, senyora, sabi ni Aurora, ay ang buong pundasyon ng pamilyang ito. Ang dangal na ipinaglalaban mo ay nakasalalay sa isang batang hindi man lang kadugo ng mga Montemayor. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Imelda ang tuluyang nabasag. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang lakas. Napaluhod siya, ang kanyang mga mata ay nawalan ng lahat ng apoy. Hindi, ungol niya. Ang aking apo, lahat ng kanyang kalupitan ay para sa wala. Samantala, sa Ninoy Aquino International Airport, malayo sa kaguluhan ng Hacienda Montemayor, tahimik na nakaupo si Mahalia sa waiting area. Hawak niya ang 2 one-way ticket patungong Canada. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog si Hias. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa kandungan ng ina. Hinaplos ni Mahalia ang buhok ng kanyang anak. Sa kanyang bag, isang sobre na puno ng pera at mga dokumento para sa isang bagong pagkakakilanlan. Lahat ay galing kay Aurora, isang bagong simula. Isang kalayaan na hindi niya sukat akalain. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga eroplanong naghahandang lumipad. Isang luha ng pasasalamat ang pumatak mula sa kanyang mata. Bumalik sa mansyon, tinitigan ni Aurora ang 2 taong durog na sa kanyang harapan. Si Dante, umiiyak na parang isang bata. At si Imelda, nakaluhod at tulala. Ngayon, sabi ni Aurora, dapat kong kunin si Hias, hindi ba? Gamitin siya laban sa inyo. Ipadama sa inyo ang sakit ng mawalan ng isang anak na minahal ninyo. Tumingin si Dante sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ngunit umiling si Aurora. Pero hindi ko gagawin yan, dahil hindi ako katulad ninyo. Ipinakita niya ang screen ng kanyang telepono. Isang larawan ni Mahalia at Hias. Nakuha ilang minuto lang ang nakalipas sa airport. Malaya na sila. Malayo na sila sa laso ng pamilyang ito. Ang batang inakala ninyong pag-aari ninyo ay magkakaroon ng buhay na hindi ninyo kailanman maibibigay, isang buhay na payapa at totoo. Iyon ang huling dagok, ang pagpapakita hindi ng kalupitan, kundi ng habag. Ang pagpapakita na kahit sa dulo ng lahat, pinili niyang maging mas mabuting tao. Ang nawala sa inyo ay hindi lang pera o kapangyarihan, sabi ni Aurora. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, puno ng isang nakakapagpalayang kapayapaan. Ang tunay na nawala sa inyo ay ang inyong mga kaluluwa. Tumalikod siya. Bawat hakbang papalabas ng mansyon ay isang pag-alis sa kanyang madilim na nakaraan. Habang naglalakad siya palayo sa gumuhonghong imperyo ng mga Montemayor, hindi siya lumingon. Sa wakas, malaya na si Liwayway. Lumipas ang 1 taon. Ang ingay at galit ng lungsod ng Arawan ay pinalitan ng payapang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Malayo sa mundo ng korporasyon, malayo sa mga anino ng nakaraan, sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, namuhay muli si Liwayway. Hindi na siya si Aurora Valiente. Ang pangalang iyon, kasama ang lahat ng bigat at galit na dala nito, ay tuluyan na niyang iniwan. Ibinenta niya ang kanyang controlling shares sa Sinag Corporation sa kanyang ama, si Gabriel, na malugod namang ipinagpatuloy ang pamamahala nito. Ang malaking bahagi ng kanyang yaman ay idinonate niya sa iba't ibang charity, lalo na sa mga organisasyong tumutulong sa mga single mothers at mga batang naabuso. Ang natira ay sapat na para bumili ng isang maliit at simpleng bahay na nakaharap sa dagat at para mamuhay ng komportable nang hindi na kailangang magtrabaho pa.
Bawat umaga, ang kanyang ritual ay pareho. Gigising siya bago pa man sumikat ang araw, magtitimpla ng kape at uupo sa kanyang balkonahe. Doon, tahimik niyang hihintayin ang bukang liwayway. Ang pangalan niya. Dati, ang bawat pagsikat ng araw ay isang paalala ng pag-asang nawala. Ngayon, isa na itong pangako ng isang bagong simula. Isang simula na siya mismo ang humubog. Isang umaga, habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan, isang kartero ang huminto sa tapat ng kanyang bahay. Iniabot nito sa kanya ang isang sulat na may selyo mula sa ibang bansa, mula sa Canada. Alam na niya kung kanino ito galing. Umupo siya sa kanyang paboritong upuang yantok at maingat na binuksan ang sobre. Sa loob, isang sulat kamay at isang litrato. Ang litrato. Si Hiyas, mas malaki na ito ngayon. Ang kanyang buhok ay nakatali sa 2 tirintas. Nakangiti ito ng napakalapad. Naglalaro sa isang parke na nababalot ng niebe. Isang nangiting totoo, walang bahid ng takot, o bigat ng isang apelyidong hindi naman kanya. Pagkatapos ay binasa niya ang sulat. Mahal na liwayway, kamusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. 1 taon na ang lumipas mula nang bigyan mo kami ng pagkakataong ito. Walang araw na hindi kita ipinagpapasalamat. Dito sa Canada, nagsimula kami muli. Si Hiyas ay masayang-masaya sa kanyang pag-aaral. Ako naman, nagtatrabaho sa isang maliit na flower shop. Oo, flower shop. Naalala mo ba ang kwento ko tungkol kay Leo? Pangarap namin yun noon. Ngayon, tinutupad ko ito para sa aming dalawa. Minsan, tinatanong ako ni Hiyas tungkol sa kanyang tita Aurora. Sinabi ko sa kanya na ikaw ay isang anghel na nagligtas sa amin. Iyon ang totoo. Hindi ko kailanman malilimutan ang ginawa mo. Hindi mo lang kami pinalaya. Pinalaya mo rin ang sarili mo. Sana, nahanap mo na ang kapayapaan na karapat-dapat sa'yo. Nagmamahal, Mahalia. Napangiti si Liwayway habang tinutupi ang sulat. Isang nangiting totoo at magaan. Nag-flashback sa kanyang isipan ang mga eksena ng kanyang nakaraan. Ang sakit, ang luha, ang galit, ang paghihiganti. Dati, ang mga alaalang yon ay parang mga kadenang humihila sa kanya pababa. Ngunit ngayon, habang nakaupo siya roon, sa ilalim ng papalapit na sikat ng araw, ang mga alaala ay tila mga larawan na lamang sa isang lumang album. Bahagi ng kung sino siya, ngunit hindi na nagdidikta kung sino siya dapat. Natutunan niya ang pinakamahalagang leksyon. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng hustisya. Ngunit ang pagpapatawad hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili, ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ang pagpili na iligtas si Mahalia at Hiyas, sa halip na wasakin sila, ang siyang tunay na naghilom sa kanyang puso. Tumayo siya at lumapit sa rehas ng balkonahe. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanyang mukha, mainit at puno ng pag-asa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin ng dagat. Hindi naging madali. May mga gabi pa ring binibisita siya ng mga bangungot. May mga araw pa ring may kirot sa kanyang puso kapag naaalala niya ang kanyang nawalang anak. Ngunit ngayon, alam na niya kung paano harapin ang mga ito. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang digmaan ay natapos na. Sa wakas, sa harap ng isang bagong bukang liwayway, si Liwayway ay tunay ng malaya. At dito po nagtatapos ang makulay na paglalakbay ni Liwayway. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Salamat po sa pagsama ninyo, sa bawat pagpatak ng kanyang luha, sa bawat pag-alab ng kanyang galit,
at sa bawat hakbang niya patungo sa kapayapaan. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Habang isinusulat ko ang huling kabanata, naramdaman ko rin ang gaan ng pagpapalaya, ang pagbitiw sa isang kwentong puno ng sakit, ngunit nag-uumapaw din sa pag-asa. Ang kwento ni Liwayway ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo gumanti, kundi sa kung paano tayo muling bumabangon at pinipiling buuin ang ating mga sarili. At ang pagpapatawad, higit sa lahat, ay hindi isang regalong ibinibigay natin sa iba, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili. Ang regalo ng kapayapaan. Naway lagi nating tandaan na gaano man kadilim ang gabi, laging may naghihintay na bagong bukang liwayway. Kayo po, ano ang aral na pinakatumimo sa inyong puso mula sa kwentong ito? Ibahagi niyo po ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Nais kong marinig ang inyong mga kwento. Hanggang sa ating susunod na pagkikita, naway ang bawat isa sa atin ay makahanap ng sarili nating bukang liwayway. Muli, maraming salamat po.